Hello mga kabransis! Okay, good evening sa inyong lahat mga kabransis, no? Nandito na naman tayo, nandito na naman si Itanabas, no? Magpatuloy po sa atin pong mga gawain, no? Patungkol sa paghahayag sa salita ng Diyos at magbigay ng biblical reaction. Magbibigay po tayo ng napakahalagang mensahe para sa ating bayan at para sa ating pong mga buhay, mga kababayan, mga kapatid, mga kabransis ko. No? Mga kabransis, ang mensahe po natin ngayon, ito po yung napagkahalaga dahil ito po ay galing po ito sa banal na kasulatan na ito pong salita ng Diyos natin pong talakayin na maiksi lang, no? Maiksing mensahe para sa bawat isa, lalo na sa ating panahon ngayon na dahil po sa dahil po sa politics, no, may medyo magulo, lalo na sa mga pangyayaring medyo may may kasamang pampolitika. Now dito mga kabransis, ang mensahe na dapat natin pong malaman at dapat po nating matutunan sa atin pong talakayan sa Itanabas komentaryo. Mayroon po tayong tinatawag na biblical reaction at biblical message para po sa atin mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon na medyo sa paligid natin ay medyo magulo dahil po sa mga pangyayaring ang mga pangulo leader ng ating bansa ay medyo nag-away-away. Ito po ang salita ng Diyos, sinulat po ng ating banal na apostol ng ating Panginoong Hesus. Although si St. Luke, hindi naman siya kasali sa 12 apostol, but sigurado po tayo na ito po si St. Luke kay siya po ay kasama sa the next disciples, 72 disciples of Jesus Christ. Now dito po sa Luke chapter 6 verse 31, sabi po dito, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito pong mensahe na to mga kabransis, napakahalaga po itong matutunan sa lahat ng tao sa mundo, lalo na sa mga taong kasali sa mga pamulitika, lalo na sa mga politician people na nagnanais na magiging pinuno, magiging leader sa atin pong bansang Pilipinas, no? Ito pong salita ng Diyos ay dapat nating matutunan, lalo na sa ating pong mga politician, no? Nasabi ng ating Panginoong Hesus sa the book of Luke chapter 6 verse 31, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ang ibig sabihin, nais ko pong i-elaborate para lalo nating maunawaan na kung ano mang gustong gawin ng tao sa inyo, lalo na sa mga politiko, kung ano mang gustong gawin ng tao sa inyo, gawin mo sa kanila ang gusto nilang gawin mo sa kanila. Ganon din, ang nais at gusto mong gawin nila sa inyo, gawin mo sa kanila. Yun ang sabi ng Panginoon, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. No? Kasi ang atin pong nais mangyari sa buhay natin ay tayo po'y ayaw na tayo po'y i-criticize, tayo po'y lalaitin, at tayo po'y pagmumurahin, no, ng tao. Then kung ayaw mong mangyari sa iyo yan, huwag mong gawin doon sa ibang tao. Huwag mo silang pagsabihan ng masama, huwag mo silang pagmumurahin, huwag mo silang lalaitin, huwag mo silang i-criticize. Hayaan ninyo ang kanilang mga buhay kung ano ang kanilang mga kaparaanan sa buhay. Dahil may kanya-kanya tayong kaparaanan sa buhay na ayaw natin ng ibang tao po'y makisawsaw. Kaya yun ang salita ng Diyos, no? Sabi sa ating Panginoong Hesus, gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kaya talagang ibig natin gawin sa mga tao sa atin na tayo po'y irespeto, tayo po'y igalang. So gawin mo ang paggalang sa iba, irespeto mo rin ang iba.
para gawin din nila sa inyo. Yun kailangang matutunan sa lahat ng mga politiko. No, huwag kayong hangad ng hangad na kayo po'y maluklok sa kapangyarihan, maluklok po kayo sa isang posisyon, ngunit no, magaling lang tayong mangako, magaling lang tayong magsalita para pangangakuhan ang mga tao, ngunit hindi natin sinusunod. Ang napaka-key point dito, na gawin mo lang sa iba ang nais, ang ibig nilang gawin nila sa inyo.